Ako talaga, it's going to be, what's going to happen from now on is going to be unpredictable. Kasi, dahil pinoproteksyonan niyo si BBM, maglalakas loob yun lalo. Si Inday ay insurance ni BBM. Kaya nga hindi nila yan i-impeach. Pinasakay lang nila yung yellow. Ngayon, wala na si Martin. So feeling ko talaga ngayon, hindi natin napatumba si Sara. Alam niya, kaya nga the worst position right now is politically si BBM. Kasi held captive na siya ng dilaw. BBM, if you are listening to this, blink twice if you are held captive against you. Ngayon kasi, kita niyo yung situation the strategic situation. Kung kayo yung dilaw, bakit nyo i-offer na hindi namin papanawagan na mag-resign si Marcos? So, ibig sabihin may deal. So, ibig sabihin, there is also a possibility that you will call for his resignation. Now, itong si BBM, ang kakampi niya na lang, na malaki, ay yellow. Wala. If if it's going to fight both, wala siya, loser siya. Kasi maliit na lang yung BBM, yung Marcos ka, pati nga yung mga loyalists nga, ayaw na rin sa kanya. Kasi, nahati ni Amy. May nagsasabi dito, pag-usapan daw natin yung interview ni Rowena Guanzon, ni Attorney Rowena Guanzon kay Lucy Cruz Valdez. Well, ayun nga, part kasi sila Lucy talaga ng narrative na na Inday Sara is worse than Bongbong Marcos, which is something that I don't understand. It is something that I don't understand. If ikukumpara natin si Inday Sara kay Bongbong Marcos, okay, sabihin na natin okay, dun tayo sa medyo agnostic na criteria. Controversy na kina-involvean ni Inday Sara at saka ni Bongbong Marcos. Yung controversy kay Inday, confidential fund, 125 million pesos. At yung iba pang mga confidential funds na ni-request niya. Which is something that is not going to be extended to her kung hindi mag-a-agree ang presidente. And we're talking about millions of pesos lang doon. Controversy pa lang to ha. We're not saying it's true. Inday Sara was able to present defenses and reasons kung bakit illogical yung mga binabato sa kanya. Bongbong Marcos is bombarded with billions, trillions of pesos. Yun yung kontrobersya ni Bongbong Marcos. So doon pa lang tayo sa kontrobersyang kinai-involve ni Inday Sara at saka ni Bongbong Marcos. And then, people like Lucy Cruz Valdez, pinupush ni Lucy na hindi, kasi sinasabi nila, ganyan. Sino sila? Maraming nagsasabi. Ano yung marami? Diba? Ano yung marami? And this is the part where I appreciate Rowena Guanzon. Rowena Guanzon is not going to go Duterte all the way. I doubt. Hindi. Pero ang lang dito kay Rowena Guanzon, ang maganda lang dito kay Attorney Bing, hint siya dun sa reality. Hint siya dun sa katotohanan. 'Di ba? Na ang katotohanan, si Inday, mananalo si Inday in any election, in any given day. Siya ang pipiliin ng tao. So ngayon sinasabi niya, hindi, marami kasi nagsasabi. Marami nagsasabi. Pero yung mga marami nagsasabi ba, is it enough to beat Inday Sara? No, of course not. Diba? Lions Roar, hindi ka na responsive dun sa mga hindi ka na responsive dun sa mga sinabi namin sa'yo.
Hindi ka na responsive. Yung mga ganito klase, hindi nyo nire-respect. In-address na yan eh. In-address na yan. Sino ang hipokrito? Walang hipokrito dito, tanga. Kaya nga inaaway si Bongbong Marcos kasi hindi niya tinupad yung kanyang pangako, tanga. Hindi ibig sabihin, totoo kami sa mga sarili namin. Nung binoto ka namin, hinihintay namin na gawin mo yung mga pinangako mo sa amin. Eh hindi mo nagawa. O kaya inaaway namin ngayon si Bongbong Marcos. Ngayon, kung kunwari, hindi ginawa ni Bongbong Marcos, tas gusto pa rin namin siya, yun ang ipokrito, Lion's Roar. Diyos ko po naman, napakatangan nito. Yun ang zombie. Sorry, mabagal ako mag-type. Yun na nga, bagal-bagal mo namang nag-type. Ang tanga-tanga mo, pe. Diyos Ay, ko, mabagal. pili ka Alam mo, lang sa kapansanan. Ano ba? hindi, alam mo, feeling ko yan si Lion's Roar. Ano yan? Senior na yan. Kaya kaya malalaking mag-type, all caps. Oo. Malamang sa malamang. Law. Pero malungkot po kung tumanda na kayo, pagkatapos hindi mo pa rin alam ang ibig sabihin ng ipokrito, kawawa talaga kayo. Kawawa ka talaga, Lion's Roar. Gawin mo na lang, sa totoo lang, wag ka na po mag-social media. Mahalin mo na lang yung mga kasama mo sa bahay. Huwag ka na mag-social media. Focus ka dun sa mga nahahawakan, nakakausap, improve mo yung relationship mo sa kanila. Yun na lang i-prioritize mo. Yari ka dito sa social media. Ayan. Katangayan sinasabi ni Lucci na yan, sus Ginoo naman, ang layo ng agwat nila, wala yang ginawa as governor sa kanila. Si VP Inday ay malaki ang nagawa nung mayor siya. Lucci Valdez, shut your mouth. Insecure ka lang kay VP Inday. Wala ka din panama kay VP Inday. Tanga na lang niniwala hanggang ngayon sa bangag na yan. Again, it's really about clinging to power. These people who believe na mas okay ang Marcos presidency kesa sa Inday presidency, ayaw nilang tanggalin si Bongbong Marcos, willing silang kainin ang tae ni Bongbong Marcos. It means nakikinabang sila dito sa corrupt na sistema na to. Even you, Lucci Cruz Valdez, 'di ba? Nakikinabang ka dito sa corrupt na sistema na to, kaya ayaw nyong itumba si Bongbong Marcos. Ganun 'yun. Eh di ba ganun yung nung galit na galit kayo sa mga Marcos, I remember this so clearly. Nung galit na galit kayo sa mga Marcos, hindi ba inaway nyo ang lahat ng mga nagtatanggol sa mga Marcos during that time? Pag kunwari ipagtatanggol nila ang mga Marcos tungkol sa, hindi may mga nagawa naman yan, ganyan-ganyan. Ay kaya yung pinagtatanggol ang mga Marcos dahil nakinabang sila. Ngayon full circle na tayo mga bakla. Full circle na tayo. Yung mga sinasabi nyo noon, sa mga tao, sa mga loyalist na loyal dun sa father, 'di ba? Ay hindi, kaya Marcos loyalist yan kasi nakinabang yan. I remember that very, very clearly. Kasi naalala ko nung estudyante ako, pagka yung mga UPians, meron silang nakitang parang estudyante, tapos nalaman nila yung estudyante na yon Marcos loyalist yung family nila. Siguro nakinabang yung magulang mo sa mga Marcos. Ganon. Kasi hindi nila inaaway si Marcos. Sa UP, di ba, maiingay dyan yung mga anti-Marcos eh. Di ba? Pero ngayon, mas gusto ninyo magstay with the Marcoses kesa mag-benefit si Inday doon sa pag-away ninyo sa systematic corruption. Baka nakikinabang rin kayo doon sa corruption. Full circle. 'Di ba? Full circle. Ayan. Sabi ni Rizology, the Discayas went to DOJ this morning. In the afternoon, nagsalita si Chavit. I don't think that's a coincidence. Ginawa nila Chavit yan para di mabaliktad ang mga Diskaya. Ako sa totoo lang, no, sa mga Diskaya, stand your ground.
stand your ground. Gumawa na kayo ng maraming affidavit. Ilista nyo na dyan lahat ng pwede nyong ikanta at i-release nyo sa mga tamang panahon. Kasi wala talaga silang pake sa inyo. Gagawin talaga nila kayong mga gagawin talaga nila kayong scapegoat. Gagawin kayong Janet Napoles. Oo. Gagawin kayong Janet Napoles. Ganun. I am not saying na kasi kayo, pinili nyo yan pinili nyo talaga yung maduming negosyo 'di ba? Sabi nyo nga, nagsimula kayong umangat-angat sa buhay dahil nag-DPWH kayo. So pinili nyo yung ganyang negosyo. So you know the risk. And this is the risk. Na kapag ka nagkaroon ng bookingan, kayo talaga ang ilalaglag dyan. Kahit pa sabihin natin na nagnegosyo lang kayo, nagtrabaho lang kayo, it's your choice. You allowed yourself to be part of this. So ngayon, kung hindi kayo lalaban, kung hindi kayo kakanta, at di kayo magsasabi ng totoo, Janet Napoles kayo. And you're going to be you're not going to have a face. May mga anak kayo. Yung mga anak nyo magkakaanak pa. If you really value the opinion of the people sa pamilya ninyo, stand your ground. Yan lang ang way para ma-redeem nyo ang mga sarili-sarili ninyo. If honor is something that is important for your family, yan ang gawin ninyo. Huwag kayong sumuko. Ikanta ninyo ang lahat ng dapat na ikanta. Magsabi kayo ng totoo. Magsabi kayo ng totoo. So, I think that you should brace yourselves to a fight na alam ninyo na lahat, na everyone is gonna go after you. And kung ako sa mga diskaya, ang mindset ko ngayon is, the government will never protect me. Yan ang mindset ko. Nagpunta sila sa DOJ, interview sila para sa Witness Protection Program. Tingin ninyo, poprotektahan kayo ng gobyerno? Hindi kayo poprotektahan ng gobyerno. Iko-co-op nila kayo. Ganon. Unless, of course, ang gusto niya lang mangyari is i-maintain lang yung kung walang dangal-dangal, 'di ba? Kung walang dangal-dangal, gusto niyo na ano-ano lang, ganyan na sige, peace na lang tayo. I am going to take some hit. I'm going to The government is not negotiate with you, not unless willing kayo na gawing katawa-tawa ang mga sarili ninyo. So unless you're willing to accept that, unless you're willing to gawa kayo ng paraan para maisalba ninyo yung dignidad ninyo. Ganun lang. Ako talaga, it's going to be what's going to happen from now on is going to be unpredictable. From September 21 onwards. And kasi dahil pinoproteksyonan niyo si BBM, maglalakas loob yun lalo. Diba, sinulat ko na to last year Si Inday ay insurance ni BBM. Kaya nga hindi nila yan i-impeach. Nag-ano lang yan. Pinasakay lang nila yung yellow. Sige, tapos ang good deal sa mga yellows, ang compromise nila is that there is one enemy down. Kasi si Martin. Ngayon, wala na si Martin. So feeling ko talaga ngayon, hindi natin napatumba si Sara. Alam niya. Kaya nga, the worst position right now is politically, si BBM. Kasi held captive na siya ng dilaw. BBM, if you are listening to this, blink twice if you are held captive against True. True. Pero he set it up upon himself. Kasi ngayon kasi, kita niyo yung situation the strategic situation. Kung kayo yung dilaw, bakit nyo i-offer na hindi namin papanawagan na mag-resign si Marcos? So, ibig sabihin may deal.
So, ibig sabihin, there is also a possibility that you will call for his resignation. Mm. Ganun lang yan. Yeah. You know? Correct, Diba? correct. Nandun din yan. Every decision that you make, nandoon yung opposite niyan parate. So you're not just deciding ng absolutely. Walang ganon. It doesn't exist in the world. Okay? So kaya nga 'di ba? Love can easily turn to hate and hate can easily turn to love because both are present at the same time in one body. You are capable of both. Okay? But not at the same time, no? Okay? But in alternating condition. Now, itong si BBM, ang kakampi niya na lang na malaki ay yellow. Wala na, wala. If if he's going to fight both, wala siya, loser siya. Kasi maliit na lang yung BBM yung Marcos ka, pati nga yung mga loyalists nga ayaw na rin sa kanya. Kasi nahati ni Amy. Nahati ni Amy. Diba? Aminin nyo yung mga loyalists, meron siyang Amy, meron siyang BBM. Correct. Actually, ang mga loyalist talaga, yung loyal doon sa tatay, na kay Amy. Kasi inaalagaan ni Amy yung mga loyalists. Kasi inaalagaan ni Amy oo. Okay. So nahati na. So kung nasaan si Amy, doon sila. Kaya nga, ito si BBM, precarious na siya. Hindi naman inalagaan ni BBM yung mga loyalista eh. Ang nag-alaga sa mga loyalista is si Amy. Okay. So, ngayon, kung ikaw si BBM, ano isipin mo? Shit, parang, kumbaga sa pizza pie, sabi nga ni Lito Lapid. Sabi nga ni Senator Lapid doon sa kanyang analysis ng corona, impeachment, about the pizza pie. Kumbaga sa pizza pie, sinuma niya na. Tang-ina, 1/4 na lang ako dito sa pizza pie na to. Ito na lang makakain ko. So, anong gagawin mo? Titingnan mo yung ibang pizza pie. Hindi ka na pwede dun kay Sarah pizza pie kasi nga, matitig. Meron na siyang hinabili na. May habili na siya, oo. Dumating na kayo sa puntong ganon. Alam mo yung dumating na, yung relasyon nyo, napunta na sa puntong ganon na tigihan na. Okay? Correct. Hindi ka na pwede dyan, etis ka na. Kanino yung natitirang pizza pie? Kay? Sa mga yellow. Yellows, So ngayon, ikaw, dito ako ngayon. Makiki-jamming ako dito sa kabilang parlor para matalo namin yung kabilang parlor. Kaso, yung pinuntahan mong parlor, ganito yan, Joey. Joey, welcome! Ganon. Welcome here! Actually, pareho sila. Kung ikaw, sabay tayo, Joey. Kumuha ka ng paraphernalia. Oh, Joey! 1, 2, 3. Joey! Welcome! Ganun ka. Visit. Nagigets nyo kanilang dynamics ngayon. Ano ngayon sila? Hindi sila pwedeng magbitawan. Kasi pag nagbitawan sila, magtetigihan yung dalawang yan. Kaya nga, di ba kita mo na wala na yung cause ng impeachment. Nawala na yung cause ng impeachment nag-unify sa kanila. Syempre, tayo na mag-aaway nito. Kasi hindi na wala tayong walang tayong common punching bag. Kaya siguro nagbabubbling na sa loob. Feeling ko talaga, yung mga, kasi siguro nakita rin nila, pati yung mga campings, yung mga followers nila, inaano na si Martin. Di ba nagiging anti-Martin na yung mga kakampi? Yung ibang camping. Yes, oo. Di ba? Kaya nga Sas, if you remember, si Bongbong Marcos,
ang inaasahan niya sa yellow-pink circle ay yung powerful side ng yellow-pink circle. Yung yellow-pink people na who calls the shot doon sa political base nila. Doon sa political base nila. Kasi itong mga tao na to, ito yung mga nagsasabi na yung sa Luneta, hindi to anti-Marcos rally, ganyan-ganyan. So yun yung inaasahan ni Bongbong Marcos. However, yung mga ordinaryong pink at saka yung mga ordinaryong yellow, yung mga students, yung mga sa Ateneo, nagkaroon sila ng parang flash mob kanina. So sinabi nila, September 21 is anti-Marcos Day. Yun sabi ng mga taga-Ateneo. Kasi Ateneo, Diyos ko pa, meron pa silang martial law museum. Tapos you're going to say that September 21 is not an anti-Marcos rally? Ganyan. So ngayon, actually, it is really going to be very, very interesting pagka nagkita-kita itong mga yellows sa Luneta or sa EDSA. Because I'm very sure, magkakabadtripan sila ng bonggang-bongga. Magkakabadtripan sila ng bonggang-bongga. Hindi lang natin alam kung to what extent that would be, kung ano pa, pero ang sigurado kasi talaga tayo na na mga, sa mga powerful pinks, yung mga pinks na merong posisyon doon sa kanilang political base, sure sila na ayaw nilang i-impeach si Bongbong dahil nga magbe-benefit si Inday. Pero yung mga idealistic pink at yung mga yellow, mas masidi sa kanila yung anti-corruption call above anything else. Meron ring ganon dun sa hanay nila na mas matindi yung anti-corruption calls aside from anything else. So ibig sabihin, they are not thinking about Inday Sara getting the rising to the to power, ganyan. Hindi sila masyadong concerned doon, mas galit sila sa corruption. Yun ang interesting. Pag nagharap itong grupo na to at saka yung mga pink na, ayan. Kaya kita mo, 'di ba? Grabe yung internal contradiction sa kanila. Sa yellow. Kasi well, siguro Kiko D, sa pamilya mo, sa mga Aquino, your family will not call for the resignation of BBM. Kasi nga may pending pa yung Hacienda Luisita. Baka mamaya ma-overturn ng Supreme Court. Sayang din 'yon, 28 billion din yun. Billion din yun. Oo. Diba? Correct. Huwag niyo sabihin sa amin na hindi yan nagpo-factor in sa desisyon ng pamilya nyo. Dahil kilala namin kayo. Oo. Kilala namin kayo, makikipagtegihan kayo para sa Hacienda Luisita. No? So, kaya nyo nga pumatay para sa Hacienda Luisita, might as well makipag-alliance kay BBM kung yun din ang magiging way para makuha ninyo ang 28 billion. Joey, alam mo ba dati, 500 million lang yun. Tapos biglang, 28.4 billion. Para sila may patago sa bangko nun. Lumobo, nagka-interest, nagka-dividendo, naging 28 billion. Alam mo, feeling ko mababankrupt ang land bank niyan, saka DBM. 28.4 billion? Hirap na hirap nga yung land bank magbigay ng 25 billion sa Maharlika Investment Fund eh. Tapos kukunan mo ng 28.4. Kukunan mo ng 28 billion, di ba? Alam mo, naawa. Nakiusap yung land bank at DBP. Nakakaawa mga farmers kasi yung land bank, di ba yan ang major na nagpapahiram sa mga agricultural loans. Tangina. Can you imagine, pag natupad yan, magbabayad ka ng 28.4 billion, bakla tataas ang interest rate ng agricultural loan. Oo. Actually, yung DBP at saka yung land bank noon, di ba parang pilit nga nilang pinapapostpone yung requirement na ilabas nila yung 25 billion sila na kailangan ipagbigay ng seed money sa Maharlika Investment Fund. So sabi nila, kailangan nyo pong pag-isipan to ng mabuti kasi it will affect our liquidity. Ganon. Ay, pagkatapos ngayon. Bigis nyo 28 million. Billion? Diba? 3 billion higher than Diyos ko. Sige, good luck sa inyo. Ayan. Nagre-reklamo si Lions Roar, kinancel nyo daw. Ayaw niyang umakyat eh. Ayaw niyang umakyat. Baka nabuisit na sa kanya yung moderator, kaya pinaalis na siya. Ayun. Magwa-warning naman yung mga moderator bago sila
bago sila kick. Ayan. Ayun. So anyway, teka, eto na nga, yung House of Representatives, nag-issue ng nag-propose ng House Resolution 287. Kung saan, okay, kung saan si Sandro, si Congressman Libanan, JJ Suarez, Janet Garin, si Balindong, si Baby Tambi Paulo Ortega, si Kong Hun, Singson Nihan, Ronaldo Puno, Boji D na House Speaker na ngayon, Congressman Biron, and Congressman Mendoza and Emano. Ayan. Silang mga sponsors. Nagawa sila ng resolution commending Honorable Ferdinand Martin G. Romualdez, Speaker of the House of Representatives, for his distinguished and transformative leadership of the House of Representatives and for his enduring contributions to the advancement of legislative excellence, national unity, and public service. Ayan. Takina, no? Lupet. Ito malaking question. Kung mataas ang rating ni Martin Romualdez, di ba merong pa yung RPM, Radyo Pilipinas Mindanao, ganun, na survey result ko, na naungusan na sa trust and sa popularity ni Martin si Inday Sara. Kung totoo na maraming Pilipino sumusuporta kay Martin, bakit siya kailangan palitan bilang House Speaker? Ngayon pa na ayon sa mga survey ninyo ay tumataas ang kanyang popularity at support. Ngayon, ito rin namang mga members ng House of Representative. Kung talagang bet na bet nyo ang leadership niya, at talagang love na love ninyo si Daddy Martin, ba't nyo pa pinalitang House Speaker? Diba? Ba't nyo pa ginawang House Speaker? Kaya sa totoo lang, Congress should be abolished eh. It should be abolished. The House of Representatives should be abolished and be reconstituted. Kasi kung talagang totoo tong mga sinasabi ninyo na talagang napakagaling ni Martin, mahal siya ng taong bayan, ba't niyo pinalitan? Diba? Ba't niyo pinalitan? Pagkatapos ngayon, itong si bagong speaker, Boji D, ay ni-revoke ang mga travel authority daw travel authority ni Zaldico, ni-review raw yung mga travel authority niya, tapos pinababalik na daw siya dito sa Pilipinas, ineme, ganyan. O bakit? Kasi naligpit na ba ng Zaldico lahat ng ninakaw niya? Noong time na binabago niya registration ng mga eroplano niya, ba't hindi niyo siya pinatawag at tinanong? Why are you doing that? Natatanong ka ngayon tungkol sa flood control projects, sa mga peking projects. So ano yan? 'Di ba? So itong House of Representatives, hindi na talaga 'to mapagkakatiwalaan. Hindi na talaga sila mapagkakatiwalaan at dapat na talaga silang i-abolish, sa totoo lang. Pahirap sila sa bayan. Okay? At ito ang malupit. Sas, malupit to, Mami Laika, malupit to. Okay? Ito. Yung mga nag-oorganisa sa Luneta, nag-invite sila ng mga tao sa House of Representatives na umattend sa
Luneta rally nila. At eto yung sabi. BBM. Ha? Ano yun, Mami Laika? Pati si BBM. Si BBM, si BBM, Mami Laika, parang nagbigay siya ng public pronouncement na gusto niyang mag-attend ng rally. Sa Luneta. Ha? Sa Luneta, no? Oo. Teka, Ito yung email eh. Babasahin ko yung email. Teka lang ha. Ito. So yun, nandito sa mailing list, mga kilalang anti-Duterte personalities. Lahat ng maiisip ninyo na anti-Duterte, handun sa mail list. Ayan. Sino Sabi, naglabas? Sino leak yan, leak? May nag-leak? Oo. Sa'yo? Oo. Tapos binigay nila yung ang tawag dito, ang naka-receive. May mga email doon sa email list na yon, mga anti-Duterte personality. Nag-send sila ng email sa mga congressman sa House of Representatives na umattend ng rally sa Luneta. Tapos part ng email thread na yon, ang sabi ay ito. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has reasons to be happy with this phenomenon nationally. Happening under his watch during his administration. It is nice to have heard him say that he might join the rally if he wasn't the president. Quote unquote. But why not, Your Honor? It would be nice too for all to see you there. Wave your hands quickly and speak even a word or two before the expectedly mammoth crowd of nation-loving, corrupt-hating Filipinos that long for justice, uprightness, and good governance in the country. After all, you are part of the gathering. Being our better president and for having been angered at the blatant, flagrant, brazen, gross looting of our nation's coffers. Ayun. Hindi kaya parang sarcasm? Anyway, pero kasi parang hindi eh. Kasi kasama nitong email thread na to, ini-invite nila mga congressman na mag-attend. O, diba? So, eyeball pala ng mga corrupt ang mangyayari sa Luneta. Saka, sino ba yung organizer ng Luneta? Kasi ang alam kong nang unang lumabas yan, mga hip-hop nga eh. Oo. Oo nga. Ano na nangyari doon? Akala ko ba mga hip-hop? Kinonfront sila ng mga retired military officials. Na ba't ayaw niyong sabihin kung sino ang organizers niyo? Kasi di ba na nagkagulo-gulo yun sa Luneta? Di ba yung parang merong si Ivy Lisa Mendoza. Bawal ang DDS sa Luneta! Galit na galit siya, ganun. Pagkatapos, yung mga hip-hopper nag-react na parang, Madam, mga hip-hopper po ang nag-organize nito, ganyan-ganyan. Hindi po kulay ito, eme-eme, ganyan-ganyan. So, kinall out nito si Ivy Lisa Mendoza. Pero si Ivy Lisa Mendoza, hindi naman niya tinanggal yung post niya eh. Nagmatigas siya. Tapos sasabi ni Heidi Lisa, ang organizer niya ay mga Bayan Block, ganon. So ngayon, dinideny-deny ng mga hip-hop group na hindi, kami, mga private citizen kami, ineme. Kinall out sila ng mga men in uniform, retired men in uniform, na parang kung kayo ang nag-organize niyan, dapat simula pa lang sinabi nyo, kayo ang nag-organize niyan. Hindi ngayon na mga tanga rin kayo kasi nga, kino-op kayo. Ngayon, hindi nyo alam kung na-co-opted na kayo. Hindi nyo masabi-sabi, hanggang ngayon, hindi nyo masabi-sabi kung sino yung nag-organize. Ganyan. So, yun. Well, ang tanong doon, baka part naman pala talaga kayo ng show. 'Di ba? Baka part naman pala talaga kayo kasi ng mga tao. May mga kilala akong pupunta dyan na talagang pro-Duterte pero mga hip-hoppers saka mga fraternity. Baka nagagamit sila. Malamang.
Ayun. Pero Ayun. hindi na ako Dapat, pupunta. ha? Di ba sabi ko baka luneta ako? Kasi nga may nag-invite sa akin, mga kababata kong Sa bading, ano na mga... lang, sa Liwasang Bonifacio na lang, Mami Laika. Malapit lang naman yun sa Luneta. Liwasang Hindi Bonifacio, na rin DDS. pwede. Alam mo, Mami Joey, pag may gantong gulo, tulad nung kay, dati kay Duterte, nung lumabas kayo, yung aso ko nanlapa. So, kailangan kong ipa-hospital. Alam mo yung aso ko ngayon, na emergency ako, tumakbo ako rito kasi nanlapa na naman. Ang ilang aso. Oo. Ayun. Pero kung Parang alam alam ng aso ko yung ganyan. Alam niyang, itong baklan to, lalayas to. Teka nga, mangangagat nga ako. talaga, ayun. Ayun. Anyway, sabi ni Attorney Nick Sas, dapat sa Menjola or malapit sa Malacanang rally, sabi ni ito na naman, no, yung mga nagsasalita kung saan ang dapat ang rally, dapat nandito sila. Dapat nandito sila. May mga plano, may mga, wag kayong wag kayong nanguurak ng mga plano ng mga taong totoong nag-oorganisa. Diyos ko. Oo, pero kung pupunta kayo, doon na kayo sa may mga retired general pumunta. At least yun, sure na medyo safe kasi mga retired general yung mga nandoon. Pangalawa, talagang talagang anti-corruption yun. So doon na kayo sumama. Sa Aguinaldo ba yun? O kaya sa Maisog? Yan. Oo. Huwag na kayo pumunta Sabi ng EDSA o Cuneta, delikado. Sabi ni Ma'am Rachel, Miss Joey, yung group ng anak ko at ibang kapwa DDS na may anak na hip-hoppers, wala sila kulay, pero yun nga, baka po mapasukan ng mga anti-Duterte kasi nalilito na din sila. Hinhijack na nga ng mga anti-Duterte. Hinhijack na ng mga anti-Duterte. 'Di ba? Pagkatapos, ang malupit dito, tong mga yellows, diyan nagpanawagan, luneta, ganyan. Ang mga yellows kasi, dito sila magaling. Kasi maraming mayayaman na yellows, maraming mga elite yan. So, meron silang mga, let's sabihin na natin, meron silang factory, ganyan. Dadalhin nila yung mga manggagawa nila doon sa kumpanya nila, dyan sa rally na yan. Siyempre, since i-compel nila, they can really produce warm bodies. Ganon. Pagkatapos, meron rin mga balita na yung mga estudyante sa mga schools, palalabasin nila. That's how they're going to draw crowd. Ganon. Ako, ang hiling ko lang doon sa mga tao, kung kunwari magpupuntahan kayo dyan, kasi wala kayong choice, sinabi ng amo ninyo, pumunta kayo, ineme. Ang isigaw nyo, yung totoong dapat yung isigaw. Kung anti-corruption dapat, no excuses, tamaan ang lahat ng dapat tamaan. Huwag kayong maniwala na hindi siya anti-BBM rally. Ayun. Pag dumating si BBM doon, ibunyo. Oo. So, yun. Hindi ko pa rin magets pa. May nahihirapan akong intindihin na parang ganun ba talaga katanga yung tingin ng mga Pilipino? Paano hindi maintindihan si BBM sa corruption na yan ng flood control? Siya yung pumirma ng budget. Siya yung nagpasa para maging batas kung saan maraming insertion at mga kahunghangan. Tinanggap niya. Correct. Hindi siya involved. Imposible. Ano yung ganun siya katanga? Pirma lang siya ng pirma. Alam niya yan. Totoo. Di ba nga, nagmayabang pa nga nun, nung sinabi sa kanya, bakit mo pinirmahan maraming blanco? Ha? Walang blanco, binasa namin yan lahat, mabusisin. Hindi na kami makatulog-tulog. Hindi na kami hindi magpasko. Oo, alam mo, in fairness si Karen Davila, napahanga niya ako kasi talagang merong isang interview na talagang dinidiin niya yan eh. Na paano nangyari yun, pinirmahan ng presidente? Ba't hinayaan niya maging ganun? So in fairness kay Karen Davila, medyo okay sa akin yung mga lumalabas na interview niya about that. Yung nag-ano siya. Nag-up one level na si Karen, no? Ayun. Miss Joey, totoo po yung post ni Alvin na nasa Higg si Trillanes. Oo, nandun si Trillanes. At teka, basahin lang natin. May message daw si PRRD. Teka ha. Alvin and... Alam mo, Mami Joey, yung panakot-panakot na baka mag-martial law, ganyan-ganyan.
medyo ano yun, medyo mahirap yun. Hindi na uubra yung martial law ngayong panahon na to. Ngayong social media age na to, hindi na uubra yung martial law, promise. Magwawala yung mga tao. Kahit yung mga dilawan, yung mga Duterte, kahit even yung mga ibang loyalista, hindi napapayag na magkaroon pa ng martial law ulit. Well, yun nga maganda kasi talagang sobrang daming variables at play. Starting 21, exciting ang event There's going to be a lot of variables at play. Hindi natin alam baka kung magiging magiging peaceful or whatever. Pagkatapos, yung mga yellows at saka pinks, conflicted sila sa prinsipyo nila. Kasi, yung mga leaders nila are saying na hindi nila kalaban si BBM. Paano yung mga, di ba? Biruin mo, 35 years, inaaway nila ang mga Marcos, itinuring nilang kaaway ng bonggang-bongga. Pagtas all of a sudden, sasabihin ng leaders nila na, ay, hindi kaaway ang mga Marcos. Hindi ito anti-Marcos rally. Diba? So, it's gonna be very, very interesting. Kasi, mag-aaway-away rin to. Volatile rin. Kung ang mga Duterte supporters, nagkakagulo at may away-awayan, itong mga yellows, mas matindi ang away nitong mga to. Mas matindi ang away nitong mga to. Yung Makabayan Black, hindi na nila matik si Risa Ontiveros, yung group ni Risa Ontiveros. Hindi nila matik. Kasi magkaaway talaga yan, Akbayan at Makabayan Black. Kabayan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung grupo na yan, grabe ang internal contradictions. Akbayan, Makabayan. Dahil nagsapakan yung mga yan. One time. On TV. Oo. At saka dumating na sila, kasi dumating na sila doon sa point ng tolerance Kasi di ba parang tactical alliance pa rin naman sila somehow. Ngayon, kasi nga may common, kailangan hindi parang, kaysa naman, ang kasi nila ngayon, ang thinking nila ngayon is, tanggalin natin yung pinakamalakas sa kalaban. Oo. Para level playing field tayo. Kasi level playing field sila So ngayon, ang malaking pagkakamali ng Pink, Bex, kahit tanggalin niyo si Sara, sa tingin niyo ba yung mga boboto kay Sara, iboboto kayo? Bakla, kung matanggal niyo si Sara, kung sinong i-endorse ni Sara sa 2028, yun pa rin naman True. Alam nga naman lahat ng 30 supporters ang iligpit ninyo. Oo, hindi niyo magagawa yun. Gagawin ni Sara, mangangampanya siya laban sa inyong lahat. Oo. Correct. At lalong lalakas ang attack ni Sara just in case bawat napatarsik tong si BBM, tapos iba yung pumalit. Magagalit ang mga tao, lalong magwawala yung mga yan. If ever maging peaceful man at dinaan sa election, kung sino kahit sabi ni Sara na endorse siya, halimbawa yung hardinero nila o yung driver niya, mananalo presidente yun, promise. True. Oo. Nagpapa-shoutout si Nep Bondok, sabi niya. Pa-shoutout naman si Handsome Mechanic ng Sydney. Hello, Handsome Mechanic. Pakalikot naman dyan. Ayan. Puta ka. Landiino. Puta ka. pero hindi mo nakikita. Kaya nga sabi ko, they will collapse under their own weight. And ito na yung sign. Kasi yung bigla ka magsasabi na, ay, hindi to anti-BBM. Di ba sinabi ko na nga sa'yo? Ibig sabihin, you have a capacity to be anti-BBM. Ngayon, sinasabi mo lang na hindi ka anti-BBM. Kasi nga, sa ngayon, sinasabi mo, kasi nga, baka nagkakasundo pa kayo sa mission ng tactical alliance ninyo. Hindi lang namin alam kung ano pa yung mission na yun kasi semplang na yung Sara Duterte, wala na. Kita mo yung budget hearing niya, kulang na nga lang si Swansing, maging, BFF na tayo, ganyan. Kulang na lang talaga, mag-present na siya maging BFF ni please, your excellency. Hindi ba? Mag-aano yan. Parang bumait sila sa kay Sara. Ang medyo umaano na lang kay Sara yung itong mga sinumpang ganugong na mga corned beef. Wala na.
sabi ko, di ba, in-advise ko na noon, ako dapat na si Sarah, wag na siya humingi ng malaking budget. Mm. Oo. Kasi just write this out, no? I-ride mo. I-ride mo na. Hindi mo naman kailangan eh. Hindi si Lenny kasi kailangan niya magpabida kasi kailangan niya magpakilala kasi nga kailangan niya mag-build up for 2028 kasi meron ka ng puhunan eh. So dapat ang strategy mo na lang ngayon is to protect your name. Na hindi ka madadawit-dawit. Hindi ba kita mo itong na I'm pretty sure si Inday, no? Inday was so trusting in December 2022. Akala niya is ganun lang talaga na de-delay ang pag-release ng budget. Saka anyway, si BBM nagbigay nun eh. To be fair, that was the first year. So you have no baseline on how they're going to manage their kinembular, 'di ba? Yeah. So parang noong time na yon, kumbaga hindi natin alam, siguro that's how they do it na ganyan talaga, na matagal, na ang tagal mag-release ng budget kasi August ni request yun eh. August ni request. Yeah. Tapos inirelease yung budget 19 days before December 31. Ikaw, na-commit mo na yun eh. Di ba? Na-commit mo na yan. So ngayon, chinempuhan talaga nila na ganon yon. Ano iisipin mo, hindi nila chinempo na ibibigay 19 days before the fiscal end? Sino naman magbibigay ng budget 19 days before fiscal end? Oo, saka it's a trap talaga. Trap yun. Kasi nag-expect si Sarah na pwedeng mangyari pero hindi nyo gagawing issue sa akin. Kasi magkakakampi tayo eh. Saka anyway, ginawa ko lang naman yung trabaho ko. Naka-ready na yung mga bibilhin ko, binigyan mo ako ng pera, wala na akong asikasuhin ko di bumili. At kaya kong ubusin yan in 11 days kasi ako sa trabaho ko, kaya namin ubusin yan. Yung nga lang, ginawa nilang issue, kumbaga talagang patibong kay Sarah yun eh. Diba, hindi mo maisip na hindi patibong yon. Ngayon, kasi nga humahanap sila ng issue kay Sarah eh. Kasi malinis si Sarah nun eh. Hindi ba? Kasi, yung panahon na yun, pumuputok na yung smuggling. Bago mag-December 2022. Marami na nagreklamo ng smuggling. Di ba yung onion, na sa kanila napunta ang na ituro papunta sa kanila? Saka yung sugar, di ba? Nagkakagulo sila sa sugar noon. So, ayun na ang bongga. Alam mo yung may nag-react dito na parang yung sinasabi kong malabo na yung martial law. Alam mo yan, magiging last resort yan. Alam mo yung parang ito todo ko na. Kung talagang wala na akong choice, halimbawa kung okay BBM, ito todo ko na kasi malay mo, di ba, magwagi. Pero talagang risky yung ng martial law ngayon kasi yung mga tao, alam na, hindi sila papayag na magde-declare ako ng martial law, matatakot yung mga tao. Hindi, lalo magpupunta sa karsada yan at magwawala. Actually, yan ang gusto ng CPP-NPA, mag-declare siya ng martial law para bumongga uli ang kanilang recruitment. Oo. Tapos buhay na naman yung narrative nila. Buhay na narrative nila. So validated sila, di ba? Iba rin maglaro yung CPP-NPA. Ngayon may tactical alliance sila kay BBM. Na, feeling ko, ang naging niyang BBM at CPP-NPA, siguro sinabi ni BBM na hindi ako mag-all out war sa inyo. May mga kuta kayo na hindi namin pakikialaman. Hindi gagalawin. Ganyan. Wala na nga silang Yan ang deal niyan. Kita mo, hindi nagsasalita si BBM laban sa CPP-NPA. Saan ka nakakita ng presidenteng ganun? Tapos, ginawa nilang issue yung red tagging na, red tagging is not kinemular. Diba? Red tagging is not correct. It is a crime. Ganyan ko sa iyo. Diyos ko, paano naging krimen yan? Ayun. So yun ang eksena ng buhay.
Sabi ni Almira, wala na ba silbi ang military natin? Wala na talaga silang care sa taong bayan. Ma'am Almira, meron po. Okay? And I am saying this um, From the bottom of your heart. from the Sabihin mo bottom yun. of my heart. Oo. From the bottom of my heart. And because I May naging jowa po siya sa military. Okay, go. sira ulo. Ay, ano, ang tawag dito, ang mga naiintindihan ko yung frustration, no? Kasi meron talagang mga military official na parang napaka-nonchalant eh. And di ba yung nakabardagulan ni SAS na hindi raw problema ng AFP yung corruption, yung flood control, di ba? Ay, nakakaloka kasi sabi nag-uusapan natin yung flood control nun, yung bardagulan niya nasa flood control talaga eh, di ba? Yes! Yeah, oo. Hindi pa bonggang-bongga yung flood control na kinembot nun, pero yung bardagulan ni SAS at saka ni Colonel Cabuno, but it was something about the flood control kasi 'di ba ang argument mo nun SAS na kung yung flood control is supposed to protect the people, to protect the lives and limbs of the Filipino people, and they were not nasa ng flood control, 'di ba? Hindi naman natin makita ang flood control. Tapos sana may mga nag-keep ng screenshot noon kasi sabi niya hindi daw nila issue yan, ganyan. Kasi nga, sabi ko, climate change na issue ng AFP. Eto pa, 'di ba? People die. Nag-tree planting nga kayo para in response to climate change. Oo. 'Di ba? Pagkatapos ito pang ganitong klaseng usapin. Na ito talaga may namamatay talagang directly. Correct, oo. Ayun. So, meron naman talaga nakakabwisit na mga mga men in uniform na parang sobrang nonchalant, ganyan. But the 2025 election really showed kung ano ang paninindigan ng mga men in uniform natin. Okay? I think instead of directing hate dun sa men in uniform, ang dapat nating gawin is to make it easier for them to decide na mag-come out rin sila at gawin yung duty nila. So, kailangan talaga ng taong bayan sa kalsada. Okay? And this is the reason why I have why I am supporting the move of the retired military generals. Nag-organize na rally yung mga yung mga retired military generals. This is the exact reason. Kasi alam naman natin, yung mga retired military generals na yan, in one way or another, may influence yan. Di ba? So in one way or another, kini-carry out nila yung sentimiento ng core. Di ba? Kasi they used to be part of that, of that core. So, yun. Saka intindihin po natin yung mga militar natin, lalo na yung mga nasa in-service pa. Nasa loob sila mismo. Hindi sila pwedeng agad-agad magdesisyon na eto kami, magagalit kami. Hindi pwedeng ganoon. Kaya yung mga retired general natin, yung mga retired military natin, sila yung kumikilos kasi at least wala na sila sa service. Alam mo yun, kasi parang, oo. Parang ma-encourage yung mga just in case ma-encourage yung mga yung mga retired general, kaya sila nagaganyan para ma-encourage yung tao na parang militar din yung nagsasabi. And then kapag na-encourage naman yung tao, talagang marami na, at talagang saka lang pwedeng mag-desisyon yung mga militar. Yun. Ayun.